Isang magandang araw sa inyong mga kaliblib. Tara, at ikukwento ko sa inyo ang mga kababalaghan at totoong nangyayari sa mga fiestahan dito sa probinsya ko. Hindi ko na lang po babanggitin ang lugar para hindi katakutan ng bayan namin. Kilala yung lugar namin sa mga paniniwala tungkol sa mga engkanto. At sabi pa ng iba, may portal daw sa lugar namin. Palibot kasi kami ng bundok at marami na ang nagpatunay at may nakasaksi na rin sa mga ninuno namin. At hanggang ngayon, nananatili iyon sa barangay namin. At pag may handaan o piyesta sa barangay namin, laging may kumakalat na balita na namimiesta daw at nakikisaya ang mga nilalang na nasa kabilang dimensyon natin. At kagaya natin, sila ay masayahin din. Linda, bukas na uli yan at madami na naman tayong nagawang pastillas. Sapat na ang mga kakanin na yan sa mga bisita ng tatay mo. Saad ng nanay. Opo nay, tatapusin ko lang balutin at iilan na naman are. Mauna ka na pong matulog. Sagot ko naman. At dahil nga fiesta na kinabukasan sa bayan namin, marami yung mga dayo sa barangay namin. At dahil tabi kami ng daan o pede road na papasok mismo sa aming barangay, sanay na ako sa mga taong nakikiraan. At dahil nasa teres ako ng aming bahay, kitang-kita ko lahat ng dumadaan. Pasado 9:00 na ng gabi noon, nang may dumaang dalawang babae na napakabango. Makikiraan po. Saad nito. Opo, mag-iingat po kayo at gabi na. Sagot ko naman. Dahil sa liwanag ng ilaw namin sa tarangkahan ng bahay namin, kitang-kita ko na dalawang magandang babae yon, na mahaba ang buhok ang dumaan at napakabango talaga nung amoy nila. Sa isip ko na lang baka bisita ng mga kapitbahay namin at tuloy lang ako sa ginagawa kong pagbabalot ng mga minatamis na pastillas ng nanay. Bandang 10:00 na nung natapos ako sa ginagawa ko. At ang napuna ko, yung amoy nung dalawang babae na mabango, nandun pa din, nananatili pa din. Katindi naman ang pabango ng dalawang yun ah. 2 oras na, amoy ko pa rin ah. Bulong ko sa sarili at pumasok na rin ako ng kwarto ko at natulog na. Kinabukasan nga at piyesta na. At si Kapitan, may inihandang mga palaro at konting salo-salo sa barangay hall. At taon-taon na dayo kami doon kasama ang mga kaibigan ko na dalagat pinata na rin. Huy Linda, marami daw sponsor ngayon ah. Malamang maraming palaro at prize. Tara na, excited na ako. Ani Weng na pinsan at kababata ko. Pagdating namin dun sa lugar, marami ng tao. Nanood muna kami ng singing contest noon at doon muna kami nalibang. Tapos si Kapitan naman, nananawag na kumain daw muna habang nanonood raw ng paligsahan sa pagkanta. Ang sasarap naman ng mga pagkain. Mukhang mayaman yung nag-sponsor kay Kapitan ah. Puna ko. Oo Linda, baka may mga bagong lipat sa barangay natin. Baka taga ibang bansa. Kagaganda ay! Wika pa ng iba kong kaibigang binata. Talaga ba? Nakita niyo na sila? Oo Linda, kagabi. Nagpalaro sila sa basketball court. Dami nga humahanga. Kagagandang dalaga. 2 sila. At doon daw sila nagbabakasyon sa bahay sa Borol. Di ba't ang balita ang nakabili ng lupang yun taga ibang bansa? Baka kamag-anak sila. Pero walang tao doon, diba? Matagal nang walang nakatira doon, baka taon na. Baka yung dumaan sa amin kagabi na kay babango. 2 babae nga, mahaba ang buhok. Sambit ko pa. Ay, oo, yun na nga Linda. Kay babango nga. At sabi ni Kapitan nag-abot daw ng pera. At sabi sa kanya, maghanda daw ngayong fiesta at magpalaro na rin. Dagdag pa ng kaibigan ko. Tapos habang kumakain kami nun,
at nagkakasayahan na. Natanaw ko yung dalawang magandang babae na nanonood ng mga palaro sa unahan ng barangay hall. At napansin ko, parang may kakaiba sa kanila. Malapit lang kasi ako nun sa pwesto nila at lumakad pa ako papalapit sa kanila. Weng, ako lang ba ang nakakakita o ikaw rin? Bakit parang may kakaiba sa mukha nila? Yung labi nila ang liliit, tsaka parang walang guhit sa ibaba ng ilong nila. Bulong ko sa pinsan ko. Ito naman nananakot. Araw na araw nakakainis ka. Ayaw ko tumingin, nakakahiya. Bulong naman ni Weng. Ewan ko ba? Parang may kakaiba talaga. At parang naririnig nila yung bulungan namin ni Weng. At tumingin sila sa amin. Kakatakot naman, Linda, natingin na sila sa atin. Huwag ka kasi bulong ng bulong dyan. Sansala pa ni Weng. Halos maghapon kami nun sa barangay hall. Kainan at mga palaro, walang tigil at abalang-abala ang lahat. Tapos madaming dayo. Ganun naman talaga pag fiesta sa lugar namin. Tapos yung dalawang babae, mukha namang mababait. At yung pabango nila nasama talaga sa hangin. At para bang nakakaantok. Para kaming lutang. At masaya lang yung pakiramdam namin. Nagbigay pa ng cash prize ang sponsor natin. Sige lang, marami pa tayong palaro. Sigaw pa ni Kapitan gamit ang mic. At kitang-kita ko, nag-abot nga ng pera ang babae kay Kapitan. At muli natitigan ko ang kanilang mukha. Wala talagang guhit o gitling ang ibaba ng ilong nila o itaas ng labi nila. Wala talaga akong makita. Marami tuloy ang naglalaro sa isipan ko nun. Hindi ko malilimutan yung sinabi ng lolo ko. Pag daw ang isang tao, walang guhit ang ibabang ilong nito, ito daw ay engkanto. Kinabukasan, hindi talaga ako mapakali. Kinulit ko yung mga kaibigan ko na magsadya kami sa bahay sa Borol. At nagulat kami. Maging sina Kapitan. Sira na pala ang bahay. At hindi na matitirhan pa ng tao. At wala kaming kahit na sinong natagpo ang tao doon. At napakadumi. Tapos alam mo yun, marupok na yung bahay. So saan tumuloy yung dalawang babae, di ba? Mula nga noon, naging usap-usapan na ang dalawang babae ay engkanto daw. At baka natuwa daw sa barangay namin at binigyan ng pera si Kapitan para sumaya ang lahat. At hinding-hindi na nila nakita pa ang dalawang mahiwagang babaeng yon. At ilang fiesta pa ang nagdaan. Naaamoy pa rin namin yung pabango nila. At hindi naman kami natatakot dahil alam namin na mababait sila. At natutuwa lang sila at gusto lang naman nila ay makisaya sa barangay namin. Yung lugar namin magubat pa. Tapos kabundukan pa rin ang palibot at may malawak na palayan. Inaalagaan kasi ng gobyerno ang lugar namin dahil sa tourist attraction na rin ito. May maganda kasi kaming zigzag road na sikat hanggang Kamay-Nilaan. At pag piyesta dito, hindi pa rin maalis ang kwentong manlalason o kagagawa ng mga angkan ng aswang. Kaya naman ang mga nakakadayo lamang dito, mga kamag-anak din lang ng mga lihitimong taga rito. Walang makapaglakas ng loob na dumayo at mamiesta dito sa amin na mga kalapit bayan lang namin. Mga takot sila at ang lason daw di umano dito sa lugar namin ay nakakamatay. Inihahalo raw kasi sa handa o pagkain at tubig. Sana naman wala nang malason ngayong taon na to. Aba, tuwing piyesta na lang ay laging may ganong senaryo. Nakakahiya na sa mga taong nadayo rito.
Iniisip lahat tayo manlalason na eh. Saad ng tatay ko. Ay, ewan ba naman at mayroon pa ring hindi makatiis. Parang sakit na nila yun. At ang pamilya naman nitong si Kaoro na nabalita ang manlalason, wala na dito ah. Itinaboy na ni na kapitan matagal ng panahon. Eh ang pinagtatakan ko, bakit may nalalason pa din daw? Saad naman ng nanay. Dito na ako tumanda at nagkaasawa. At saksi pa ako sa mga nalaso noong taong 1980 pa. Bata pa ako noon. Kami lang noon ang may sasakyan sa lugar namin. Kaya naman lagi kaming natatawag ni Kapitan. Namatay na lang si Kapitan at anak na niya ang pumalit. May mga usap-usapan pa rin ngayon na may manlalason pa rin. Matindi yung manlalason na yon dahil ang balita, sinusundan daw ng aswang sa bahay nila at kinabukasan, wala nang buhay. Mataas ang lagnat at pag may edad na, nataas raw ang BP at hirap ng huminga. At pagkabataan naman, nagsusuka at nagdudumi hanggang humina ang katawan. At ang sabi daw ng doktor, namatay ang biktima sa atake sa puso. Tapos magtataka naman ang mga embalsamador dahil nawawala daw ang mga lamang loob ng namatay. Kaya kumakala tuloy ang balita na ang manlalason ay aswang. At sinasadya nilang lasunin at nang masundan nila sa bahay. Tapos sa gabi inaatake nila at kinakain ang lamang loob ng nalason. Kaya naman kinatatakutan pa rin tayo kahit matagal na ang pangyayaring yun. Ani tatay. At ngayon nga, piyesta na naman. May handa kami at ilan naming kapitbahay. At iniisip naming lahat wala na ang kaugaliang yon. At wala nang dapat pang ikatakot pa. Masaya naman ang lahat. At nang dumaan ang maghapon, payapa naman ang lahat. At ang mga dayo kahit kokonti ay kita ko naman na mga lasing na at masasayang uuwi na sa kanilang bayan. Pero bandang 6:00 ng hapon, nagkagulo sa tabi ng highway. At agad nila akong tinawag dahil may mga tao daw sa tabi ng daan na nagsusuka at nawawala ng malay. Pedring, madali ka, ilabas mo ang ating sasakyan, tutulong tayo. Sigaw ng tatay. Natataranta naman akong napatakbo na para kunin ang susi ng sasakyan namin. Mag-iingat ka, Pedring, heto ang pangontra. Sigaw ng asawa ko. Anak, huwag mong aalisin sa katawan mo yung pangontra, mahirap na at alisto ka ha. Bilin naman ng nanay. Kitang-kita ko nga ang mag-aama na taga-kabilang bayan lamang namin. Suka ng suka sa tabi ng highway. Nag-aabang daw ng bus nang biglang nagsuka at ang 2 anak na binata naman ay nawalan na ng malay. Agad naming nadala sa ospital at naagapan naman. Mabuti na lang magaling ang doktor at alam ang gagawin sa ganong pangyayari. May lason daw sa dugo na nakita at mukhang sinadyang lasunin daw ang 3. Ayan na naman ang barangay nyo. Katatakutan na naman po kayo. At sino ba yung nanlalaso na yan? Tuwing may fiesta, ganyan na lang po ba kayo? Katatakutan na naman po kayo pag ganyan. Saad ng doktor. Kinabukasan, nakausap ni Kapitan ang mag-aama. At sinabi na habang nag-aabang daw sila ng bus, may lumapit daw sa kanila na may edad ng babae at nag-abot ng mineral water. Akala daw nila kamag-anak ng pinuntahan nilang bahay. Akala po namin pinabibigay ng kumpare ko kaya tinanggap namin. At pagkainom namin, nagsuka na po kami. Saad ng lalaki. Nakalabas naman ang mag-aama sa ospital at nakauwi na ng bahay nila. At nanatili na mahina ang katawan.
Isang gabi raw may kalabugan sa kanilang bubungan. At may nakatanaw daw na kapitbahay nila na may tao sa ibabaw ng bubong nila. Nagkataon naman na manggagamot o albularyo daw ang lolo ng 3 lalaking biktima ng lason. At agad daw nakatakbo at nahabol ng itak at buntot pagi ang lalaki sa bubungan. At nagkagulo na daw ang buong barangay nila. Nakatakas daw yung lalaki pero duguan. Kaya alam daw nila na nasugatan nila ang aswang. Aswang tsak yun. At ang taas daw magtatalon at mabilis tumakbo. Kwento pa ni Kapitan sa amin. Nag-imbestiga naman si Kapitan. At nalaman niya na pag piyesta pala, bumabalik daw sa lugar namin ang mga kamag-anak ng kauro at nang bibiktima ng mga namimiesta. Kaya naman buhat noon kada fiesta nagkalat ang pulis at tanod sa barangay namin. At pag may nakita silang kahina-hinala, agad nilang dinadampot. At awa naman ng Diyos, ilang taon na rin kaming nagdaraos ng fiesta at hindi na naulit ang pangyayaring yon. At hangad ko na wala na ngang mabiktima pa ang angka ni Kauro. At hindi nga namin malaman kung saan nagtatago ang mga yan. Pero kutob ko na sa kabundukan lang namin. Kaya nakakabalik ang mga to sa barangay namin. Kaya naman naging aral na sa barangay namin na pag may kakaibang tao na nakikita sa lugar namin, agad kaming nagre-report sa pulis o tanod para maagapan. Tapos yung mga kabahayan dito sa amin, may mga kanya-kanyang pangontra na sa bawat pinto at bintana. Salamat sa Diyos at kasalukuyang ilang taon na rin kaming payapang namumuhay at ilang piyesta na ang dumaan. Nakaraos naman kami ng walang nalalaso na bisita o dayo. Magandang araw po. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa multong nananakit o poltergeist. At mismong ako po ang nakaranas nito. Inabot po kasi kami ng piyesta dito sa bagong apartment namin. Bagong lipat kami. Pero galing lang naman sa kabilang bayan. Malapit kasi to sa ospital kung saan kami na-duty ng nanay ko. Pareho kasi kaming private nurse ng nanay. At matagal na po naming trabaho ang ganito. Palipat-lipat kami ng bahay. At kung saan may malapit na paupahan sa mga ospital naming pinapasukan, doon kami nangungupahan. Hindi na kami namimili ng apartment. Maluma, mabago, kinukuha na namin to. Nay, ang hirap namang maglipat. Ang daming tao sa kalye, mukhang hindi tayo matatapos ngayon. Marami ng lasing, tsaka ang hirap ng sasakyan makapasok dito. Sabi ko kay nanay. Yung iba bukas na natin balikan. Mahalaga may tutulugan tayo at 2 araw lang ang leave natin. Mamahinga na muna tayo. Dami nang lasing sa labas. Fiesta raw kasi ngayon dito. Solo na po kami sa buhay ng nanay ko. At maagang nawala ang tatay ko. Atake sa puso ang ikinamatay niya. At solo lang akong anak. Kaya naman kami lang 2 ng nanay ang nag-aakot lagi pag lilipat kami. Wala kaming katulong na lalaki. Luma na yung apartment na nilipatan namin. May 2 kaming katabi na apartment din. At maiingay. Nagiinuman kasi nga fiesta ngayon. Ethel, iidlip mo na ako ha. Pag gutom ka may biskwit dyan tsaka juice. Huwag kang lalabas ha, madami ng lasing. Saad ng nanay. Natuwa naman akong sumilip sa bintana. Ang dami kasing tao. Tapos yung katabi naming apartment ang daming handa. Tsaka mababait naman. Maya-maya kumakatok sa amin at inaabutan ako ng pagkain. Hello, ako si Tita Nena ha. Heto ang pagkain. Alam kong mahihiya pa kayo kaya dinalan ko na kayo. Mga nurse daw kayo?
Mabuti naman malapit pag magpapabipi ako. Wika ng mabait na may edad na rin na kapitbahay namin. Ay, opo, magpasabi ka lang tita. Ako po si Ethel. Ang nanay ko po Edna ang pangalan. Salamat po sa pagkain ha. Saad ko naman. Umalis yung matanda na parang kakaiba yung tingin sa loob ng bahay namin. Napuna ko na medyo nag-iba ang mukha nito. Pero hindi ko na pinansin pa. At kumain na lang ako at tinirhan ang inay. Bandang 3:00 ng hapon. Mas lalong dumami yung tao sa kalye. At lalong dumami ang mga lasing. At maingay na ang paligid. Kaya nagligpit na lang ako ng gamit namin. Si nanay tulog na tulog sa kwarto namin sa taas. Pagod kasi tsaka ilang araw na night shift. Abala na ako sa pagwawalis nang biglang may bumato sa likuran ko. Isang kahoy na tabla ang tumama sa likuran ko. Na ewan kung bakit nagkaroon nun sa loob ng bahay namin. At kasabay pa ang malakas na kalabog sa taas. Nag-alala ko sa nanay kaya agad akong tumakbo paakyat. Nay, ano yung parang nahulog po? Tanong ko. Ewan ko, tignan mo nga sa kabilang kwarto, antok pa ako eh. Sagot naman ng nanay. Yung kabilang kwarto namin wala pang laman. Bala kasi naming lagyan na lang ng mga gamit namin at magsasama na kami ng nanay sa isang kwarto. Pagpasok ko, napakabigat ng pakiramdam ko. Tapos sira pa yung ilaw. Pagpasok ko ang sikip-sikip ng pakiramdam ko. Hindi ko talaga mapaliwanag. Ethel, anong nahulog dyan? Sigaw ng nanay. Wala po ako makita at saka madilim. Tsaka parang wala namang gamit dito, Nay. Sagot ko naman. Kaya takang-taka talaga ako. Wala namang gamit o anumang mahuhulog na mabigat na bagay dito. At para kasing tao na nahulog ang kumalabog. At wala namang tao o bagay sa loob. Hindi na namin inintindi pa. At lalo namang umingay ang paligid. May mga nagvivideoke na at nagsisigawan na ang lahat. Hirap talaga ng tabi-tabi ang bahay, walang privacy. Wala naman kaming magagawa, andito na kami at bayad na kami sa upa ng may-ari. At bayad na kami ng upa sa may-ari. Bumaba ako ulit at nagulat ako na may mahapdi akong naramdaman sa braso ko. Hala, ba't ako nagkasugat? Naganap ako agad ng bulak tsaka ng panglinis. Para kasing kalmot ng kuko o matulis na bagay. Kaya mahapdi yung braso ko. Tapos maging yung likod ko masakit din yung tama ng kahoy. At hindi pa ako nagtatagal sa pagkakaupo. Biglang sumigaw ang nanay ko sa taas. Sumigaw din ako at tinanong ko si nanay kung bakit siya sumisigaw. At dahil maingay sa labas, hindi ko maintindihan yung sinabi ni nanay kaya agad akong tumakbo pataas. At pagbukas ko ng pinto, nakita kong himbing na himbing naman ang nanay. Kaya ginising ko siya at nakaramdam na ako ng takot. Sigaw? Ako sumigaw? Paano? Tulog ako. Saad ng nanay. Pinakita ko yung sugat sa braso ko at pinatignan din yung likod ko. At nagulat ang nanay dahil malaking pasa na daw yung nasa likod ko. Aba Ethel, hindi na maganda yan ah. Wala pa tayong 24 oras dito, ganyan na. Tsaka sino yung sumigaw na sinasabi mo? Tapos yung malakas na kumalabog, ano yun? Wika pa ng nanay. Nagkatinginan lang kami ng nanay. At sabay bumaba. Nakiramdam sa paligid ng bahay namin. At habang nakikiramdam kami, parang may nagtatatakbo sa hagdanan namin paitaas.
At bigla din ang malakas na sara ng pintuan ng kwarto namin. Sinabi ko kay nanay na ayaw ko na dun sa apartment na yon. At sumagot siya na mukhang may kakaiba daw dun. At nakakahiyaman, kahit fiesta, kumatok kami agad sa kabilang apartment kay Tita Nena. At mabuti na lang wala na siyang bisita. Dali-dali kaming pinapasok ni Tita Nena na parang takot na takot siya at hinila na kami ng nanay papasok ng bahay niya. Tita Nena, pasensya na po ha, napatakbo kami dito. Sinabi namin sa matanda ang lahat-lahat at pinakita ko yung sugat at pasa sa likod ko. Hindi man lang siya nagulat, kaya naman lalo kong natakot. Pasensya na kayo ha, hindi ko na kayo nabigyan ng babala. Ang bilis nyo kasing maglipat. Nabalitaan ko na lang nandyan na pala kayo. At nagkataon pa, piyesta ngayon kaya busy ako. Saad ng matanda. Ano po ba yung dapat naming malaman? Tanong ng nanay. Naku, ewan ba naman sa pinsan ko, bakit ba paupa pa ng paupa? At napakasaklap talaga at ngayong fiesta pa kayo lumipat. At wala man lang kayong kakilala dito, no? Wala kayong kaalam-alam eh. May nagpakamatay dyan. Dating naupa yun, bakla. Fiesta din nun. At ngayong petsa na ito yun. Nagpakamatay siya dyan sa taas ng kwarto. Diyos ko, kaya pala nananakit siya. Meaning po, andyan pa ang kaluluwa niya. Saad ko. Oo, umalis na kayo. Ihahanap ko kayo ng apartment malapit din dito. Saad pa ng matanda. At nagulat kami sa malakas na kalabugan sa apartment namin. At nag-aalala kami sa mga gamit namin. Ganyan lagi siya. Pinaalis niya yung mga naupa at nananakit. Yung huling umupa, tinulak sa hagdan. Buti hindi malala ang nangyari. Dalaga pa man din. Dagdag pa ni Tita Nena. Nakitulog muna kami sa apartment ni Tita Nena. At dahil pinsan niya ang may-ari ng apartment, nabawi naman namin yung upa namin kinabukasan. Tapos sa kabilang kanto lang kami lumipat sa kaibigan ni Tita Nena. Salamat sa Diyos hindi kami napahamak ni nanay. Takot na takot talaga ako. Pwede kasi na makapatay ang kaluluwa ng bading na yon. Kaya nabalitaan na lang namin giniba na yung apartment na yon. Tapos may karpintero daw na nahulog dahil may tumulak daw. Napakahiwaga po talaga. Kaya laging magdadasal. At wag po nating tularan yung baklang nagpakamatay. Wag tayo mananakit ng taong walang kalaban-laban.